tutuwa siya na tatakbong presidente. Kaya lang, yung dagdag niya, taliwas doon sa aking advokasya na siya ang maging running mate ni Inday Sara. Gusto ko talaga, Duterte, Padilla. Kung ayaw ni Padilla, Duterte go. Duterte Padilla. Pero sabi ni Robin, Duterte, Amy Marcos ako, Jesus Mario, Senator Robin. So bakit? Alam pa naman nagbibiro. Pero kahit na nga seryoso, Diyos ko namang maawain. Nakita nyo nga Duterte Marcos, nagka-leche-leche na nga Magigandit na. Uulitin mo na naman yung Duterte Marcos. Yung Marcos Duterte, nagkaloko-loko na nga lalo pa dito sa balat kayong ito. Napakabalat kayo. Sabi niya, forever. Ako'y palagi na lang sumusunod. Sabi ko naman, sumusunod kay Inday Sara. Sunod-sunuran lang ako dyan, forever friend. Pero tinamaan ka ng magaling, Amy, wala ka nga. Welcome back to Master Kalog, and don't forget to subscribe and click notification bell for more update. Yung kanyang pag-anunsyo ng pagtakbo sa Panguluhan ay ang pagtanggap niya ng hamon ng mga Diyos ng tadhana na siya'y manguna, pamunuan ang pagbabalik ng pamamahala ng isang gobyerno sa daan ng kawastuhan. The announcement seeking the presidency 2028 is an acceptance of the challenge heard to her by the gods of destiny for her to lead this country into the path of righteousness, to demolish the unprecedented corruption that ate the country's resources, to rid this government of corruption, to stop the resurrection of the drug menace in this country, to build again the infrastructures that will accelerate the economic growth in this country, to establish hospitals and free services to the poor, to build more schools and give formal education to the underprivileged majority of our countrymen, to mount a foreign policy based on national interest and not beholden to any country, any powerful country, to destroy the combating terrorism in this country, to reduce the crime rate, to stop the spiraling prices of basic commodities. Yan ho ang hamon ng mga Diyos ng tadhana, at ang kanyang pag-anunsyo ng kanyang kandidatura ay pagtanggap sa hamon upang pangunahan niya na at lahat ng suliranin ng bansa ay matugunan dahil sa kabiguan ng pangkasulukuyang administrasyon na pinagtaksila ng kanyang sinumpaang tungkulin na pagsilbihan at bigyan ng proteksyon ang mamamayan at sambayanang Pilipino. Ang kanyang pag-aanunsyo din ay bilang sinyal sa mga kalaban nito sa politika na hindi niya uurungan ang kanilang ginagawang paninira sa kanya, ang pilit na pagyurak sa pangalan ng mga Duterte, ang pagpapaaresto sa kanyang ama, at hindi niya uurungan
o tatakasan ang ginagawa nilang paglabag, pagsira sa saligang batas. At ipinapakita niya rin doon sa mga naglalaro, mga balat kayo, na hindi maaari ang kanilang ginagawa at haharapin niya ito ng buong tapang. Kaya yun ay isang babala sa kanila. At siguro ito ay sinyalis din doon sa mga nagbabalat kayo na magsimula na silang magbaliktaran at pupunta sa kanya. Sapagkat nakakasiguro na sa 2028 ay may bago tayong Pangulo sa katauhan ni La Presidenta Inday Sara. Yan ang konsekwensya ng kanyang pag-aanunsyo. Kaya, gaya ng sinabi ko noong pa, yung impeachment na yan, habang matutuloy yan sa ngayon, or bago siya nagdeklara ng kanyang kandidatura, maaaring mabago na naman. Sapagkat pagdeklara niya ng kandidatura niya na talagang siya tatakbo, maaaring yung mga kongresista sa halip na magbaliktaran sa susunod na taon, baka this early ay gawin na nila. So makikita natin, kung matuloy ang impeachment sa House of Representatives, makakuha sila ng boto, ibig sabihin next year pa rin sila magbabaliktaran. Pero pag nagsimula ng mabawasan ang bilang na pipirma sa kanyang impeachment, ibig sabihin, tinatanggap na nila katotohanan na si Inday Sara ang magiging presidente. Sa oposisyon naman, ang dating sa kanila, kailangan this early maganda na tayo at napakalakas na kalaban. Pero ang problema, kahit na pagsamasamahin ang dilaw, ang kaliwa, ang administrasyon, wala. Game over na yan. Maniwala kayo. Kaya, umanda na kayo. Ayan. Nalalapit na ang katapusan ng pagsasamantala, ng pagnanakaw, ng paglabag sa karapatan ng mamamayang Pilipino at ang pagnakaw sa kayamanan ng bayan. Ayan, Attorney Sal. Well, sa panig ng oposisyon, Attorney Sal, sabi nila, yun nga, bubuo sila ng, hahanap pa sila ng makakatunggali ni VP Sara siguro by the end of the year daw, Attorney Sal. Sa tingin niyo po ba, sino kaya ang tatapat kay VP Sara? Sabi lang AI, lumalabas sa social media, nagtanong daw siya sa AI. Sabi ng AI, Artificial Intelligence, ang mga nakalinya ro na pwedeng tumapat. Tumapat lang, pero hindi mananalo. Si Leni Robredo, si Risa Ontiveros, si Laila de Lima, at meron pang isa. Si Chen Jokno yata, yung sa bandang kaliwa. Maliban doon, meron pa siguro dyan lang sa Senado, maraming gustong kumandidato dyan. Maraming gustong mga presidente, pero walang lahat yan. Ang gusto kong tanangin mo, kung anong reaction ko doon sa mga pahayag ni Amy Marcos, pahayag ni Robin Padilla. Ni Senator Robin Padilla. Tutuwa siya na tatakbo presidente. Kaya lang, yung dagdag niya, taliwas doon sa aking advokasya na siya ang maging running mate ni Inday Sara. Gusto ko talaga, Duterte, Padilla. Kung ayaw ni Padilla, Duterte go. Kung gusto ni Duterte, kung gusto ni Go, Duterte go. Kung gusto naman ayaw ni Duterte, Duterte Padilla. Pero sabi ni Robin, Duterte ay ni Marcos ako, Jesus Mario Senator Robin. So bakit? Alam ko naman nagbibiro. Pero kahit na nga seryoso, Diyos ko namang maawain. Nakita nyo nga Duterte Marcos, nagka-leche-leche na nga Uulitin mo na naman yung Duterte Marcos.
Yung Marcos Duterte, nagkaloko-loko na nga eh. Eh lalo pa dito sa balat kayong ito. Napakabalat kayo. Iba din, sabi niya, forever. Ako'y palagi na lang sumusunod. Sabi ko naman, sumusunod kay Inday Sara. Sunod-sunuran lang ako dyan, forever friend. Pero tinamaan ka ng magaling, I mean, wala ka nga. Nung ang iyong kaibigang sinasabi mong forever, hindi makapasok sa Villamor Air Base, hindi ka man lang nagpakita, hindi ka man lang nagpahayag ng suporta. Kasi kung pumunta ka ron, dahil kapatid ka ng presidente, matatakot sa'yo. Yung mga nandun, papapasukin si Inday Sara. Hindi, nanahimik ka. Hindi lamang isang linggo, maraming linggo. Nagsimula ka lang magsalita nung bagsak ang rating mo sa pagkakandidatura mo sa Senado. Saka ka lang nagsipsip ng gusto. Kaya napakabait naman ng Inday Sara, sinuportahan ka. Kaya nakaligtas ka sa bingit ng kahihiyan, sa bingit ng pagkatalo bilang senador. Kaya nandun ka. Nangunyapit ka dun sa dulo. Kaya itong mga balat kayong ito marami pa ho yan, maniwala kayo. Magsisimula na yan dahil nagdeklara na siya. Mabibilis yung mga balat kayo na magsipsipan sa kanya lalo. At yung mga kumontra naman ay magbabalikan. Kaugnay sa mga impormasyon na inyong nalaman at sa mga issue na kaakibat nito, mahalaga ang inyong opinion at katwiran. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you for watching.